banggitin natin yung bautismo. Meron tayong 5 punto ng bautismo. John chapter 3 verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay pinanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, binabanggit ditong ipinanganak ng tubig, ito yung bagay ng bautismo. So, kung nais natin makapasok sa kaharian ng Diyos, no, kailangan natin maipanganak sa tubig. Ito ay kailangang mailubog yung ating buong katauhan sa tubig para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. No? Yun yung unang punto. Ang pangalawang punto na tayo ay mabautismohan sa tres unong Diyos, sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu. Nabanggit ito sa Mateo chapter 28 verse 19. Kaya't humayo kayo at gawing mga disipulo ang lahat ng mga bansa, bautismohan sila tungo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So hindi tayo binabautismohan sa relihiyon. Tayo ay binabautismohan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaya mga kapatid ko, kung tayo ay babautismohan at ito ay ilalagay sa pangalan ng kung anumang relihiyon, no, huwag tayong papayag. Tayo ay babautismohan sa Ama, Anak, at sa Espiritu Santo. No? Ito ay ang mabautismohan sa loob ng tres unong Diyos. Hindi babautismohan sa kahit na anong relihiyon, mga kapatid. Yung ikatlong punto, yung tayo ay mabautismohan sa kamatayan ng Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, yung paglubog mo sa tubig, ito ay nagre-representa sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Paglubog mo sa tubig, ito ay nangangahulugan na yung kamatayan ng Panginoong Jesus. Yun din yung iyong kamatayan. Ngayon yung ating physical na katawan, ito ay dapat mamatay. Pero kapag ikaw ay namatay, tapos na yung lahat, di ba? Sa physical, no? Pero yung bautismo, ito ay sumisimbolo sa kamatayan mo sa tubig. Bayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? Kaya kailangan mamatay yung iyong katawan. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ilulubog yung iyong buong katawan sa tubig. At pag ito ay nailubog sa iyong pag-ahon, ito ay sumisimbolo sa pagkabuhay ng muli. Ito ay nasasakupan ng sanlibutan. Ito ay pinagaharian ni Satanas. Kaya kailangan meron tayong testimony sa sanlibutan na ito na hindi na ako kailanman sakop ng sanlibutan. Ako ay papasok na sa kaharian ng Diyos. Namatay nga ako, nung syempre, malulost ko na rin yung aking pag-iral. No? Kaya para ako ay makapasok sa kaharian ng Diyos, no? Ito ay ginawa, ito ay dinisign ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng patotoo sa sanlibutan ito. Ilulubog ko yung aking katawan, patunay Panginoon na ako ay papasok na sa kaharian. Na itong aking makasalanang katauhan ay ilulubog ko na sa kamatayan para makapasok ako sa kaharian mo, Panginoon. Yan. Roma chapter 6 verse 3 to 4. O hindi ba ninyo nalalamang tayong lahat na mga nangabautismohan tungo sa loob ni Kristo Jesus ay nangabautismohan tungo sa loob ng kanyang kamatayan? Verse 4. Tayo nga ay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa loob ng kamatayan, na kung paanong si Kristo ay binangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay nararapat lumakad sa kabaguhan ng buhay. So, ibig sabihin, yung paglubog mo sa tubig, ito ay nagre-representa sa kamatayan at pagkabuhay ng muli ng Panginoon. Napakadali. Hindi mo na kailangan makako sa krus. Ang kailangan mo na lang gawin ay ilubog ang iyong sarili sa tubig at ikaw ay nasa kabaguhan na ng buhay. Ayan. So, yung ika-4 na punto natin, yung ibig si Kristo, nakalagay siya sa Galatians chapter 3 verse 27. Basahin natin. Sapagkat ang lahat ng nabautismohan tungo sa loob ni Kristo ay ibinihi si Kristo. Ayan. So, alam niyo ba yung police? Suot-suot niya yung uniform at nire-represent niya yung government. Takot na takot yung mga kriminal sa kanya. Dahil sa kanyang pagkakabihis. Because yung kanyang pagkakabihis, no, it represent authority. Ang pagkakabihis niya ng uniforme, yun din yung pagkakabihis natin sa sanlibutan ito. Ito ang pagkakabihis natin kay Kristo. Ito ay makukuha natin sa pamamagitan ng bautismo. So, dito, sa kabilang banda naman, bawa yung mga traffic enforcer naman, kahit gaano kalakas at gaano kalaki yung truck, basta sumenya sila ng hinto, ba? Sa kanilang otoridad, sa kanilang uniforme, humihinto itong napakalaki at napakalakas na truck na ito. Dahil sa authority na meron ang enforcer na yun. Dahil sa kanyang pagkakabihis. Ganun din tayo. Napakahalaga din ang pagkakabihis natin kay Kristo para magkaroon tayo ng dominion at authority laban dito sa sanlibutan ito. Laban sa kaharian ni Satanas. Yeah. Unang Korinto chapter 12 verse 13. Sapagkat sa iisang espiritu ay binautismohan tayong lahat sa iisang katawan, maging tayo ay Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ayan. So, hindi tayo pumapasok sa relihiyon, ha? Tayo ay pumapasok sa katawan ni Kristo. Kung saan, itong katawan ni Kristo, pag ikaw ay Kristiyano at ikaw ay nabautismohan, ikaw ay makakapasok dito automatically. Walang pangalan dito, ha, na binabanggit. Kundi yung ating pananampalataya at ang ating pagkalubog sa tubig, ito yung ating pangangailangan. Ayan. Para makapasok tayo sa loob ng katawan ito. Ngayon, may tanong sa akin, kapag binabanggit ko kasi yung bautismo, ang tanong nila, sabi naman ng Biblia, pag sumampalataya, maliligtas na. Kasi siyempre, sinasabi naman talaga ng Biblia yun.
Tapos sinasabi din naman, lalo ng Mark 16:16, sabi ng Mark 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan, di ba? Sabi, kailangan sumampalataya ka at mabautismuhan, no, para maligtas ka. So ngayon, kaya tatalunan ngayon tuloy ng sa kalagitnaan ng mga Kristiyano, ano ba dapat? Mabautismuhan, kailangan mo mabautismuhan o pwedeng hindi na? No? Ganito lang ang sagot diyan. Simple lang naman yung sagot diyan. Sa korte, no, although alam ng mga abogado yung batas, hindi nila kayang pangunahan kung ano yung sasabihin ng judge. Kung ano yung magiging desisyon ng judge, hindi nila yung pangunahan. Hindi nila alam kung ano yung magiging desisyon ng husgado. Although sa kanila, alam nila na may papanalo nila yung kaso, pero hindi sila nagbibigay ng assurance kung sila ay panalo o hindi. Ganoon din sa atin, ano? So, although sabihin natin, malaman natin, sasampalataya lang, o kailangan mo bautismuhan, no? Pero hindi naman tayo ang huhusga. Diba? Ang huhusga pa rin ay ang Diyos. Dumating yung panahon, humarap tayo ngayon sa Diyos. Diba? Ako, nanampalataya ako, tapos nabautismuhan. Diba? So, sigurado na ako. Diba? Kasi nanampalataya ako, tapos nakapasok ako sa karya dahil sa bautismo. Eh, ikaw, nanampalataya ka lang, hindi mo sigurado na nabautismuhan ka. Diba? Ilagay mo yung sarili mo dun sa ganong klase na sitwasyon. No? Ngayon, ilalaban mo pa rin ba, no, na kailangan hindi ka mabautismuhan? Kaya ang mangyayari lang naman, pag binautismuhan ka, mababasa lang naman yung buhok mo. Yung bautismo, ito ay paglubog sa tubig, na ikaw ay mababautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at sa Espiritu. So, wala namang bayad yon, wala namang ibang requirement yon, no? At kahit sinong Kristiyano na maglulubog sa sa tubig, no, sa pangalan ng Ama, Anak at sa Espiritu, sa loob ng tres unang Diyos, no? Ito ay isang kumpletong pagbabautismo na. Ikaw ay makakapasok na sa katawan ni Kristo. Kapag namarating ka rin sa korte, no, makikita mo yung mga inmate. Sinabi ng judge, no, ikaw ay laya na. At ikaw ay naa-acquit na sa kaso mo. Sinasabi ng judge. No. Ang ginagawa pa rin naman ng mga jail officers o mga police, no, yung mga inmate na dinadala nila sa court, kapag sinabi ng judge na ikaw ay laya ka na, sabi sa inmate, no, ang gagawin pa rin nila, pinangkusasan pa rin nila. Alam niyo kung bakit? Kasi wala pa yung patotoo. Yung release order. Although meron na silang knowledge na pinapalaya na pala ni judge. Pero dahil wala pa sa kanila yung order, no, kailangan pa rin nila kusasan. Doon dumating yung release order para mapalaya nila ng tuluyan. No? Para matanggap na ng nakakulong yung kompletong pagkalaya. Parang tayo din. Diba? Nanampalataya na ako eh. Pero bakit gano'n? Bakit kailangan ko pa rin na mabautismuhan, no? So, nasa sa'yo na yung decision dyan. No? Pero, ang pinaka-prerequisite na para ikaw ay mabautismuhan, kailangan ikaw ay nananampalataya muna. At pag ikaw ay nananampalataya, ikaw ay qualified na mabautismuhan. Ayan.